Guys, sa bilis mag-advance ng technology, ang uso ngayon, pwedeng hindi na uso bukas. That's true. Pero alam nyo ba, may dala kami ni Rod na ancient technology. Eto! Jaran! Hindi pa naman siya ganun ka-obsolete. So, pwede mo pa rin i-play yan. Magproduce pa rin yan ng music. At, guys, hindi lang music ang kayang i-produce ng CD. Kaya niya mag-produce ng bubbles. Ito yung mga ginamit natin. Batteries, gunting, blade, toy fans. Diyan natin kinuha yung ating mga toy motors. Yung bottle cap, wires, liquid soap. At CD! At syempre yung CD ni Rod. Oo. Yan. So, yung ginawa natin yung CD, ito, binutasan natin. Dinikit natin siya using the bottle cap. Okay? Nakadikit siya dyan sa toy motor. Yung toy motor dito sa fan, may kanya-kanyang battery. Yan. So, yung wire niya nakakabit sa battery na to. Siya nagpa-power dyan. Yan, see? Yan. Tapos, ito naman, yung battery dito ay nagpa-power dito sa ating CD. Tignan mo, umiikot siya. Umigot siya. Ang galing ah! So, Ang galing na! So, pag umiikot na siya, ngayon sabayan natin yung pag-on ng fan, meron na tayong bubble! Simple lang ang proseso ng bubble machine. Ang bubble ay hangin na wrapped sa soap film. Ang soap film ay gawa sa sabon at tubig, usually. Naka-sandwich o nakaipit ang manipis na layer ng water sa dalawang layers ng soap molecules. Sila ang dahilan for the air to be held inside. Kung mapapansin nyo, kalahati ng CD ay nakalubog sa soapy liquid at kalahati ay nakatapat sa fan. Pag-ikot nito, yung part na may liquid ay dumadaan sa harap ng fan. At pag nahipan ito ay nagiging bula. Dahil tuloy-tuloy ang pag-ikot ng CD, tuloy-tuloy din ang paggawa ng bubbles. I believe